Mga benepisyo kapag lagi kang nakikinig sa mga salita ng Diyos. Una, lumalalim ang relasyon mo sa Diyos. Kapag lagi mong pinakikinggan ang salita ng Diyos, mas nakikilala mo siya, hindi lamang sa kung sino siya, kundi pati sa kung ano ang kanyang puso, kagustuhan at plano para sa iyo. Ang pakikinig sa salita ay parang pakikipag-usap sa isang kaibigan. Mas madalas mong gawin, mas lumalapit ang loob mo sa kanya. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ka ng mas personal at mas matibay na relasyon sa Diyos. James 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Pangalawa, nagkakaroon ng espiritual na lakas. Ang buhay ay puno ng pagsubok at kung minsan nauubos ang lakas natin, pisikal, emosyonal at espiritual. Ngunit kapag lagi mong pinakikinggan ang salita ng Diyos, tumatatag ang loob mo dahil ang kanyang mga pangako ang nagpapatibay sa iyong pananampalataya. Para itong espiritual na vitamins na nagbabalik ng tapang, pag-asa at lakas para magpatuloy. Matthew 4 verse 4, ang tao'y hindi mabubuhay sa tinapay lamang kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pangatlo, kapayapaan sa puso at isipan. Sa mundong puno ng pag-aalala, kaba at problema, napakadaling mawalan ng kapayapaan. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag at paalala na kontrolado niya ang lahat ng bagay. Ito ang nagpapaluwag sa puso, nagpapatigil sa takot, at nagbibigay ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Psalm 119 verse 130. Ang mga salita mo'y nagbibigay liwanag at pangunawa. Pang-apat, pagbabago ng pag-uugali at pag-iisip. Kung ano ang madalas mong pinakikinggan at pinapapasok sa isipan mo ay siyang humuhubog sa iyong ugali. Kapag ang salita ng Diyos ang lagi mong naririnig, unti-unti nitong binabago ang iyong pag-iisip, pananaw at kilos. Ang dating asal na hindi nakalulugod sa Diyos ay napapalitan ng ugaling mas mahinahon, mas mapagmahal at mas makadiyos. Romans 12 verse 2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Panglima, pag-iwas sa kasalanan. Ang tukso ay laging nasa paligid, pero kapag ang puso mo ay puno ng salita ng Diyos, nagiging malinaw sa iyo ang tama at mali. Nagkakaroon ka ng lakas na umiwas sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Ang salita ang nagiging spiritual na paalala at proteksyon laban sa kasalanan. Psalm 119 verse 11, iningatan ko ang salita mo sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Pang-anim, pagkakaroon ng tamang pananaw sa buhay. Marami tayong hindi maunawaan, mga problema, mga pangyayari at mga tanong sa buhay. Ngunit ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng gabay at direksyon. Ito ang nagpapakita sa atin kung paano tinitingnan ng Diyos ang buhay, kaya mas nagiging malinaw kung paano harapin ang bawat sitwasyon na may pag-asa at pananampalataya. Psalm 119 verse 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at tanglaw sa aking landas. Pangpito, proteksyon laban sa maling aral. Maraming maling kuro-kuro at aral sa mundo ngayon na madaling makalinlang kung hindi tayo matatag sa katotohanan. Kapag palagi kang nakikinig sa salita ng Diyos, mas nagiging sensitibo ka sa kung ano ang totoo at kung ano ang mali. Ang Biblia ang iyong nagiging panukat para malaman kung ang itinuturo ng iba ay tunay na mula sa Diyos o hindi. 1 John 4 verse 1. Subukin ninyo ang bawat espiritu kung ito'y mula sa Diyos. Pangwalo, nagiging mas disiplinado. Ang pakikinig sa salita ng Diyos ay nagtuturo ng pagkakaroon ng tamang pamumuhay, disiplina sa oras, relasyon, pag-iisip at mga gawain. Natututo kang kumilos ng may katwisayan at hindi ayon sa emosyon. Ang pagdidisiplina ay nagiging natural dahil ang salita mismo ang naggagayad sa iyo araw-araw. 2 Timothy 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang para maituwid at maturuan sa katuwiran. Pang-siyam, mas nagiging mapagpasalamat habang mas nauunawaan mo ang kabutihan, katapatan at pag-ibig ng Diyos sa Kanyang salita, mas lumalawak ang iyong puso sa pasasalamat. Kahit sa maliliit na bagay at kahit sa gitna ng pagsubok, natututunan mong magpasalamat dahil nakikita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa likod ng lahat. 1 Thessalonians 5 verse 18.
Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Pang-10, napapalalim ang panalangin. Mas nagiging makahulugan ang panalangin kapag puno ka ng salita ng Diyos. Dahil alam mo ang mga pangako at katotohanan niya, mas nagiging matatag, malinaw at may pananampalataya ang iyong pananalangin. Mas nakapagtitiwala ka sa Diyos dahil alam mong ang hiling mo ay ayon sa kanyang salita at kalooban. John 15 verse 7, Kung mananatili sa inyo ang aking mga salita, humingi kayo ng anumang nais ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo.